Today, I'm going to teach you how to create a user para sa ating Windows Server 2008 R2. So, before we start, kailangan meron tayong Oracle for our sa ating gagamitin. And then, if you have, or bago ka pa lang dito sa ating tutorial, you need to watch the first video that we have para sa ating Oracle installation, and then for our 2008 installation, or the server installation, and our setup installation. So our setup procedure. So today I'm going to teach you how to create a user para sa ating Oracle VM VirtualBox, which is our server or OS server 2008 R2. So the first thing we need to do is open our Oracle VM VirtualBox, and then pag na-open mo na yun, open natin yung OS server natin, which is our 2008 R2. So now, let's begin. So, pag na-open natin yung ating OS Server 2008, punta lang tayo sa Start button. So, pag napindot natin yung Start button, hanapin natin yung Administrative Tools, and then, follow lang natin yung steps. So, Active Directory Users and Computers. Sa baba, yung ginawa natin, ayan. So, dito, ito na yung nagawa kong user para sa sarili ko. So, for example, hindi siya gagana pag may dalawang parehong user yung gagawin natin. So, for example, ito gagawa ako ng panibagong user, pero same lang siya doon sa user logon name. So, ganito ginawa ko. So, ayan. So, ang sabi dito, hindi mo magagawa since may same username ka. So, ipapakita ko na sa inyo kung paano natin gagawin yung paano gumawa ng user account. So, first thing we need to do is right-click tayo dito sa loob ng ating Active Directory Users component. So, makikita mo lang yung new, tapos user. So, dito, kailangan natin i-input yung information ng user natin. So, the first name, tapos yung initials niya, tapos yung last name, tapos, automatic na yung mayroon tayong full name. Tapos, yung user login. Excuse me. And, create lang tayo ng password para sa ating user. Tapos, dito naman, kailangan yung nasa gitna, yung dalawang gitna na nasa, yung i-check natin. So, ayan, nagawa na natin yung user. So, gawa lang tayo ulit. Halimbawa, gawa ulit tayo ng panibago para mas lalong makita niya. Right click, new, tapos user, tapos first name ng user natin, and then initial niya ng ating user, tapos last name ng user natin. So, pagkatapos nun, user login name, and then next, tapos password, and confirmation password, and then kailangan yung na-check dito sa checkbox is yung nasa gitna, yung dalawa, and then next, and then finish lang natin. So, ganun lang yung gagawin natin paano magawa ng user account. So, gawa lang ulit tayo ng panibago.
So, pag nagawa na natin yung mga users natin, so, dahil yung ginawa ko is ibang group siya or ibang section siya. So, today, gagawa tayo ng group para sa kanila. So, right-click lang natin and then group, tapos yung name ng group nila. So, I'm going to put this ITS 1A. So, nagkamali ako dito kasi bubuha code. And then, sa loob dito, makikita mo wala pa siyang members. So, ilalagay natin dito yung mga nagawa nating users. Ayan. So, pwede ka ganito yung gagawin mo. Pero kailangan dito naman, pag nagpapasok ka ng member, kailangan same na same yung pangalan na gusto mong ipasok. So, yung gagawin ko dito is ganito na lang. So, isi-select ko na lang lahat ng mga nagawa ko. Tapos, right-click. Tapos, add to a group na lang. Dito, kailangan naman dito nagkamali ako, which is PSITS lang yung nalagay ko. So, kailangan pala same na same dun sa object name na ginawa natin. So, ito, nalagay ko is BSITNS. So, i-rename ko na lang siya as S. And then, yung gagawin natin is select natin yung mga nagawa natin. Right-click. Tapos, add to a group. Tapos, base IT S1A. And then, nandun na siya sa loob. So, ganun lang gawin natin. Lahat ng mga nagawa natin na users na dun sa group na yun, ipapasok natin. So, pag napasok na natin sila lahat, check natin doon sa ating group kung may laman na ba yung members natin. So, ayan na sila, yung mga napasok natin. So, today, gagawa na tayo ng admin doon sa group nila. So, yung admin na gagawin natin is yung president ng section na yon. So, yung president ng section nila is si Kim Planelio. So, we're going to find the name. So, ang gagawin lang pala dito, since hindi siya ma-manage by, so, right-click natin si Kim, tapos properties, tapos hanapin yung member of. Natin yung member of. So, andito yung makikita natin na nasa loob siya ng group na yun. So, i-click lang natin to, add, tapos admin. So, ayan na, administrator na si Kim. Apply lang natin. And, si properties, member of. Tapos, ayan na, administrator na si Kim doon sa group natin. Ayan. So, ganun lang yung paggawa ng ating user. So, ngayon naman, dahil medyo magulo to, andito pa rin yung mga user na ginawa natin. So, kailangan natin is panibagong setup. Wait lang. So, para naman ma-organize yung ginawa nating users, ang kailangan natin dito is punta ka lang dito sa ating rochelle.com or doon sa ginawa mong pangalan. Tapos, ang pipiliin natin dito, right-click lang. Tapos, organizational unit. Tapos, yung pangalan ng group nila, BSITS1A. Tapos, yung mga users na ginawa natin na naka doon sa BSIT, is select natin, tapos i-drag lang natin sila, tapos yes lang. So, lahat ng nagawa natin, i-drag lang natin papunta doon sa ating folder. And then,
Drag lang. Yes. The last one. So, andyan. Napasok na natin sila lahat. So, check natin kung nawala ba yung members dito. So, andito pa rin sila. So, okay lang natin. So, ganito ulit yung paggawa. Click mo lang yung rochelle.com or yung pinaka-root ng iyong tapos right click, organizational unit, tapos gawa ka lang ng pangalan ng group nila. For example, BSIT NS1A. So, ayan na siya. So, sa mga nagawa mong users, so, drag ka lang ulit, tapos ipasok mo lang dito sa ating folder. So, ganun lang yung pag-organize ng ating folder. So, that's all. Sana may natutunan kayo. And, thank you.